Yo, what's up mga kaibigan? Nali na tayo magkwentuhan. So bukas na nga ang inaabangan ng madami ng Game 7 ng Denver Nuggets at ng Minnesota Timberwolves. Sa recent years nga ay ilan sa mga tumatak ng Game 7 performances ay ang 50 points si Stephen Curry laban sa Sacramento Kings, 51 points, 13 rebounds si Jason Tatum laban sa Philadelphia 76ers, ang 35 points, 15 rebounds and 9 assists na LeBron laban sa Celtics, ang game-winning shot ni Kawhi Leonard na nagpaiyak kay Joel Embiid, ang clutch performances si Kyrie Irving at LeBron James sa finals laban sa Warriors, at ang 48 points, 9 rebounds and 6 assists ni Kevin Durant laban sa Milwaukee Bucks na sinira lang ng kanyang mahabang paa. Ngunit isa sa mga moments sa recent history na talagang makukonsider natin na I am him moment ay ang performance si Luka Doncic sa Game 7 ng second round matchup nila ng Phoenix Suns noong 2022 kung saan sila ang underdog at ginawa pa sa home court ng Suns ang game. Subalit lumabas nga ang will to win ni Luka Doncic at natameme ang mga fans ng Suns na wala ngang ingay nito at hindi ito makapaniwala sa napanood nilang masterclass performance ng Slovenian superstar. Natapos ang first half sa score na 57-27, more than half ang lamang ng Mavs at 27 points na din si Luka Doncic, the same amount of points na meron ng Phoenix Suns sa first half. Total domination nga ang pinakita niya sa home court ng Suns. 23 years old ang edad ni Luka nang gawin niya ito. Kaya naman ang tanong ay magawa din kaya ito ni Anthony Edwards at the age of 22 years old ang pumunta sa home court ng Denver Nuggets sa Game 7 at i-dominate ito ng sobra to the point na respeto na lang talaga ang may bibigay sa kanya ng mga fans ng Denver sa tindi ng kanyang pinakitang performance. O posibleng si Jokic nga magkaroon ng solidifying moment, isang game na talagang may papakita sa lahat na siya ang best in the world. Hindi lamang sa mga nakaraang taon kundi pati na din ngayon kahit nagsisiangatan na ang mga mas nakababatang star sa liga. Kayo ba mga kaibigan, sino ba sa palagay nyo kay Nikola Jokic and Anthony Edwards ang magkakaroon ng I am him moment sa kanilang Game 7 matchup? Ngayon ay tumungo naman tayo kay Josh Hart. Kahapon nga ay nakuha ng Indiana Pacers ang panalo laban sa New York Knicks dahilan upang may puwersa ang Game 7 sa home court ng Knicks sa New York. Ganun pa man ang big news nga dito ay ang kalusugan ni Josh Hart. Sa game nga kahapon ay labas-pasok siya sa lineup dahil sa abdominal soreness. Natapos siya na may 5 points and 8 rebounds lang sa loob ng 31 minutes of playing time. Ngayon si Josh Hart ay listed as questionable patungo sa Game 7. Ibig sabihin ay 50-50 pa nga siya mga kaibigan. Kung ako lang naman ang tatanungin ay hindi na nga ako magugulat kung maglalaro siya sa Game 7. Ang tanong lang ay magiging epektibo pa ba siya? Noon nga ay ginawan ko ng content si Josh Hart na posibleng siya na ang sunod na tamaan ng injury sa New York Knicks dahil halos hindi nga siya pinagpapahinga ni Coach Tom Thibodeau. Ngayon nga ang Knicks ay no OG Anunoby, no Mitchell Robinson, Julius Randle, Bojan Bogdanovic at posibleng no Josh Hart na din. Ano ba masasabi nyo tungkol dito?